Hello guys, good morning and welcome back to Intong's World Channel. So ngayong araw, may lakad po kami. Alis kami and ayan, nagpapakain muna tayo ng ating mga alagang kambing, mga manok, mga peking ducks. So before kami umalis, nilipat ko itong ibang kamote dito sa mas mataas na area. Pero yun nga lang, inaakyat nitong mga bisiro. Pero okay lang yan. And ito rin yung iba. Yan. Para kasi maiwasan din yung mga aso na dumudumi sa lapag doon. So dinudumihan nila yung kamote. Ayan, mga heritage chickens natin. Mga mixed and pure. So ganito tayo pag morning. Then maya maya lilinisan tong area na to. Yan, yung mga native natin. Puro buntis. Ayan eh. Ayan po. Yan yung ating anggulo. So ayan. Yun ulit natin yan. Bisiro nandun sa sulok. So lakas kumain nitong inahin, kaya binubusog talaga natin mabuti para just in case man dumiding anak niya o lumakas ng dumidi, may sustansyang na-absorb maging yung ina. So pagkain nila this morning is yung paragis plus yung kamuting baging. So yan lang available ngayon dito sa probinsya. May mga napier din pero sinilage na lang natin para just in case na maubusan tayo ng pagkain, meron tayong nakaprepare na ibigay. So yan. And punta natin dito sa area ng peking ducks yung ipin-repair natin na mani para sa bilaran. So ayan. Ang gagawin natin dito is i-air-dry natin. Nakapagtanong na rin ako dun sa marunong na nagkakambing na nagpapakain. Pwede naman daw pala itong may bunga. So malambot lang naman oh. Parang yung mais din na ginagawang silage. Pag pinisak mo, may yan, parang may gatas-gatas pa sa loob. So yan, i-air dry yan. And then bibigay natin sa kanila pag tuyong-tuyo na. Hindi yung sobrang pero parang ano lang din, alfalfa, yung ginagawa lang hay. Yan. So kailangan kinakalat-kalat para hindi mag-moist sa loob. Kasi once na nag-moist, minsan nasisira yung dahon. Yung mga peking ducks natin na 3 months, medyo madudungis kasi wala pa silang maayos na liguan. So sisimentoin dito sa part na to. And lalagyan din siguro ng itlugan. Hindi ko sure kung dito sa part na to or doon. Temporarily, ito yung nakalagay yung yero na nabagsakan ng puno ng mangga. So simpleng setup lang. Ayan. Ginawa na lang din nating bilaran ng daon ng mani. Ayan. By the way, kung bago ka sa ating channel, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa Intong's World Channel. Hit the notification bell para updated kayo sa ating next YouTube vlogs. So yan, maya maya bago kami umalis, kailangan nakaprepare na tong kulungan and marami na silang pagkain kasi medyo abutin kami ng hapon. So yan, every morning ganting routine natin and dumadalaw tayo sa likod. So every time na umuwi ako, chinecheck ko yung mga mulberry, yung mga bunga kung may hinog na. Titignan natin kung may available. Tulad na ito, medyo may black na siya. So minsan pilipitas ko yan. Source din ng antioxidant. Asim. Medyo maasim siya kasi hindi pa hinog. Ayan. Yun pa rin sa kabila. Check natin kung may bunga. Patay ng mga talong oh. Diyan natin tataniman ulit ng sili para may panganghang tayo sa mga pagkain. So ito yung isang variety native. Akala ko dati ilong ito eh, pero native pala. Ayan, marami siyang bunga. Yung mga itim-itim na yan, bunga na yan.
Yung variety na to, malilit lang bunga pero matamis naman. So pwede na rin siyang pang shake, yan. Pwede rin siyang pang merienda. So masarap siya. Ayun, may mga bunga. And ang kagandaan naman dito sa native din, yung sa dahon. Maganda siyang ipakain sa mga small ruminants. Sa mga rabbit din. Yan, favorite nila to. So ayan, ina-harvest natin yung ibang tin. Ang ano niya, ang kulay, pulang-pula. Ibig sabihin, talagang punong-puno siya ng sustansya. So ang purpose kasi natin dito, makapagpabunga tayo. At the same time, pag na-harvestan na yung bunga, pwede tayong magbigay ng dahon sa mga kambing natin. At least walang masasayang. Tsaka ang kagandahan din sa mulberry, pag pinutulan mo, napakabilis siyang magre-growth. Yung mga dahon niya, ayan, tulad niyan. O may mga pinutol tayo nung nakaraan, pinakain sa kambing. Ngayon, nagsisitubuan kasabay yung bunga. So ayan, ganyan yung mulberry, native variety. Ang daming bunga. Yung blender natin sa Manila, siguro iuwi na lang natin yan para just in case man na gusto nating gumawa ng shake. Yan, napakasarap na shake po nito. Yan, tayong lagayan. Yung iba naman ang ginagawa, ilalagay sa tumbler, tapos lagyan ng konting malamig na tubig, tapos isi-shake nila. So napakasarap po na yun, juice, mulberry juice. Ayan. At paano may na-harvest tayo dito sa likod. Ayan. May balikan natin iba. Ganito lang yung routine natin. Every time na umuwi tayo ng province, silip dito sa likod, tapos kung anong maisip natin na gawin, halimbawa mag-cultivate ng lupa, magtanim ng forages, mga pagkain ng kambing, kasi yun ang main goal natin, yung makapagparami tayo ng kambing. And then minsan namamasyal tayo sa mga farm, yan, bumibisita para as inspiration. Kumbaga nag-umpisa rin yung mga yun sa gaya natin sa backyard, ganyan, mga pakonti-konting alaga hanggang sa naparami lahat, naging successful. So ganun lang talagang farming, kailangan mong magtsika, and then kung passion mo talaga, nakakatanggal talaga ng stress din. Stress reliever siya. Magandang libangan ng farming. And dito sa probinsya, hindi man ganun kalaki ang kitaan, at least masaya ang mga tao dito. Yung ginagawa nila, nakakatanggal ng stress, exercise na rin at the same time, tapos malayo sa pollution. Kasi dyan sa Manila, sa mga city, talagang super polluted na po dyan. And then ang mga tao dito sa probinsya, talagang mahaba ang buhay dahil nga puro gulay. Ayan. Ito nga pala yung natira dun sa napier na hinarbesan natin nung isang araw. So dito sa part ng nasisilungan, maliliit. Ayan, maliliit. Unlike dun sa kinuhanan natin sa dulo, medyo okay yung tubo. And ito po yung nilagyan natin ng fertilizer nung isang araw, kasi nga napabayaan natin, hindi tumaas, pero makaka-recover din to basta na bibigyan ng fertilizer. Magsisitubuan yung niyan, yung shoots niya. So ayan yung mga tira sa ating napier. Maybe next na uwi natin, i-harvest din ulit natin yan. Kulang lang talaga tayo sa drum na maliit, kasi pag yung malaki pong drum, minsan pag nabuksan mo na, inaamag. So yan, pamamaturid muna natin ng konti, kasi yung target din natin dyan sa silage natin is yung dry matter content. So 60 days old yun. Every 60 days old ng napier, yung rigor niya, yun ang i-harvest mo. So bigyan natin sa mga ruminants natin once na ma-silage na. So ayan, may mga natira pa. Itong part na to, medyo matas ng konti, ito mga napaghulian. So okay na rin yan. Temporarily, kung magpapakain tayo habang wala pa yung giant napier natin, kasi hindi pa tayo makapagtanim ngayon dahil una sa lahat, ayan ang daming damo, tapos walang mag-aasikaso na puputol ng mangga. So kailangan direct sunlight. Dahil lang napansin ko dyan sa napier, pag hindi naarawan talagang maliliit. Ayan.
katatapos patubigan ni Uncle Pording nung isang araw. So yan yung mga mais. And then dito sa kabila, yung property nung kapitbahay namin, ayan, may mga mangga sila, sisibungahan na. May mga mangga bunga. Naging matumal lang talaga ang mangga ngayon guys, kasi tulad nung mga nakarang buwan, binagyo. Buti nga nakasurvive tong isang to. Sa dulo hindi ko lang sure kung meron pa doon. Diyan may mga coconut din kami diyan. Oops, ano to? Saan na siya? Ayan oh. Anong klaseng gagamba to? Tingin siya. Napaka-presko po dito sa probinsya, mga tropa. So ayan, balik tayo dun sa loob. Kasi na natin yung iba nating mga alaga. Kasi maya maya, mga bandang 9 AM, alis na kami. So ang oras, time check is 7 AM. 2 hours na lang, alis na kami. Ito yung silungan natin paghapon. So napakasarap po mag siesta rito. Ayan, may mga duyan dito. Yun, duyan. Natin yung mga bantam natin ng mulberry. Tignan natin kung gusto nila. Ayan, tag-isa kayo dyan. Sige nga. Tayo nakuha ng bedding, dumi na nung bedding nila. Dali. Dumalaga. Bagyan natin. Ayan, dalawa. Trial lang. Kung magustuhan nila, bigyan pa natin. Isa. Ayan. Trial lang. Sige, try nyo nga kung gusto nyo. Ayaw. Dali. Dali ka rito. Yun. Very good. Yun, gusto niya rin. Ikaw, gusto mo pa? Gusto nila. Ito yung tatlo. Halika dito. Me. Takot pa sila sa akin. So ito din yung triplets natin. Ito yung ate nila oh. Tapos ito buntis ulit. So ang sipag mga anak ng native. Yun ang kagandahan po sa native. Talagang mabilis lang magundi. Kalat nila kumain. Tapon-tapon. Graded na heritage. Ayan. Dami ring sisiw dito sa part na to. Yung mga sisiw. Chik 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 chik. Chik 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 chik. Busog pa ata sila. Chik 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 chik. Ibang mulberry bigyan na sa kanya as fit. Ito. Nga. Kaya pataba natin dahil pumayat. Laki nung other nyo. Kitang kita rito. Ayun guys, palis po kami ngayon. Pero birthday po ni Kayla. Ito po yung ating mga kasama. Next week we call it down. Yes, of course. Hi Butog, kaway ka sa camera. May tingga di every week. Buti nakapostura tayo. Ito kasi Ayan, palis na kami. Bulaklak ng kalabasa kasi na. alam niyo yung Iwan na si Megan. Yung birthday girl nandun sa kabila. So susundan natin sila. Let's go to Pampanga. Guys, ito po yung Hacienda Luisita. Ayan o, maraming mga kasya. Hacienda Luisita. Makikita ninyo yung daan dito. Puntang Tiplex. So yan, marami din mga kasya. Ibang bantaan.
Po kami sa SM Pampanga with family. Hello, Keisha. Guys, ayun yung Sky Ranch, oh. Taas. Kada yung po nagparkingan kami. Oh, matikot niya. Sa SM with family. And dinintay po namin yung ating mga orders. Di ba, Lordson? Ayun po yung birthday girl, oh. Kayla, happy birthday. Ilang taon ka na? 18? 20. Ah, 20 ba? Yan, wow. Sarap. Sisig. Plus chicken. Happy birthday to you. Hey. Okay, let's eat na. Let's eat. Yung muna natin titirahin siyempre sisig plus yung signature chicken nila. Yan. So, sorry. Okay. Isa nating favorite dito yung kare-kare nila. So masarap to. Meron mo naman kasi lahat ayin to. Ay? Naka-vlog yan ante. Kain muna tayo, kain. Chop suey, pansit, and butchokoy. Pang dumating, oh. Ano, Bok? Masarap, Bok? Kain, ngayon lang ito meron, oh. Oh. Kain ka na kain. Agum mo naman. 1, 2. Yan, hinihintay po namin yung mga kasama namin na ayaw pang umuwi. Mag-sky runs daw kami. Yan. Mga pampaswerte. Ayan. Ito yung Pilipinian, ang ganda, oh. Mga pambabae. Yung painter Jude Pangilinan. Yun, oh, guys, nauna tayong umuwi kasi nga magpe-prepare tayo ng gamit natin. Mamayang madaling araw luluwas tayo ng probinsya. So bibigyan din natin pagkain tong mga alaga natin dahil gutom na itong mga to. Yung iba nabigyan ko na kanina ng mga pellets and grower, yung mga manok and yung kambing nabigyan na rin natin ng konti, pati peking duck. So itong iba na lang, sisilipin na lang natin kung sino pa yung mga hindi nakakain. Magsi 6 PM na. So ito yung mga chickens natin, mga kambing. Yan. Andito na sila sa kanilang lungga. Mga local breeds, native. Yung ating bower. Ano rin siyang tubig, oh. So yan, kailangan na-check natin. Mamaya lagyan ulit natin to ng corn silage. So kanina nagbigay tayo ng kamuting baging. Ayan, no? Nagngunguya naman siya. Ibig sabihin, nagro-ruminate siya. Binusog kasi natin to before tayo umalis. Pero nga, dahil pauwi rin kasi tayo mamayang madaling araw ng Manila. So kailangan natin na i-prepare yung ibang gamit. Laki ng other, oh. Guys, check natin yung mani-mani kasi nga mainit-init kanina and nabilad na rin tong mga dahon. Pag medyo tuyo na or parang hay na talaga siya, ilalagay natin siya sa storage room or dun sa tambakan natin ng mga pagkain para just in case man na umampun dito, hindi mabasa ulit tong ating mga hindi mabasa itong ating mga mani-mani. So hindi siya mani talaga siya yung nakuha natin ng isang araw. So
Ayan, tuyo na. So, ayan, ganito yung daon ng mani. Para daw kasing alpa-alpa ito eh. Hindi ko lang sure kung totoo. So, medyo nag-dry na siya. Ayan, kailangan medyo madry pa yung iba. Yung mga nasa ilalim na part, maano pa, mabasa pa. Ayan, yung ibang bunga niya, ay maliliit naman, malambot. So, isasama na natin to. Pero before natin ipakain yan, check din natin yung mga matibigas kasi baka mag-cause ng bloat eh. So, umiiwas na lang din tayo. Yan. So, technique natin, igaganyan. Medyo maayusin dahil maalikabok. Ayan. Ayan yung mga ipapakain natin by next day. May nakapagsabi kasi na nagkokos daw ito ng pagkalaglag sa mga buntis. Pero hindi pa natin sure yun dahil nga hindi pa naman natin nasusubukan. So, iwasan na lang din natin para sigurado. Ayan. Ating mga Peking ducks na madudungis. So kung mapapansin nyo, ang dudungis nila dahil wala ngang matino pa na liguan. Ayan, ayusin pa natin yan yung liguan dito. Siguro dito sa part na to. Lagyan ng liguan dyan para maayos yung kanilang tirahan. Yan pa yung iba nating mga breeders, yung mga naunang breeders natin na pinagmulan ng ating mga next batch ng Peking duck. So yun lang. Yan lang muna ating video for today. Sa mga viewers natin, shoutout po sa inyong lahat, special dyan sa ating mga tropa dyan na mahilig sa farming. So tuloy nyo lang po yan. So happy farming po sa ating lahat. Ingat po kayo lagi. God bless po. See you next time. Bye bye.